Minamahal kong Kuya David. Kuya, hindi ko alam kung paano ito isusulat nang walang manginginig ang mga kamay ko. Pero kailangan ko itong ikwento sa'yo kasi baka ikaw na ang susunod. Nangyari ito kagabi sa isang coffee shop dito sa Davao City kung saan madalas akong tumambay pagkatapos ng trabaho. Iba ang gabing iyon, kuya. Iba. Pagod na pagod ako, kaya naisip kong dumaan sa paborito kong coffee shop para mag-relax. Tahimik ang lugar. Tamang-tama para makapagpahinga. Umupo ako sa usual spot ko, malapit sa bintana. Perfect sana ang view ng kalsada, pero napansin ko agad na parang kakaiba ang paligid. Parang masyadong tahimik, kahit may ibang mga tao sa shop. Habang hinihintay ko ang order ko, napansin kong may babae sa kabilang mesa. Suot niya ang isang puting damit na mukhang luma parang galing sa ibang panahon. Hindi ko pinansin noong una, pero napapansin kong hindi siya gumagalaw, nakatalikod siya sa akin at may hawak siyang tasa na parang hindi naman niya iniinom. Nang dumating ang kape ko, doon na nagsimula ang lahat. Napansin kong dumilim bigla ang paligid. Akala ko brown out, pero nang lingunin ko ulit ang babae, nakaharap na siya sa akin. Kuya, Diyos ko ang mukha niya. Walang laman ang mga mata niya, parang itim na hukay na hihigop ka. Ang labi niya, maputla pero nakangiti, pilit na pilit, at may bahid ng dugo. Pero ang pinaka nakakatakot, kuya, ay ang pagbigkas niya ng pangalan mo. David, sino ang susunod? Nanginginig ang kaluluwa ko, kuya. Paanong alam niya ang pangalan mo? Sinubukan kong tumayo, pero parang ang bigat-bigat ng katawan ko. Narinig ko na lang ang yapak niya papalapit sa akin. Hindi siya naglalakad, kuya. Parang dumudulas ang paa niya sa sahig, tahimik pero nakakapangilabot. Maria, bulong niya, matagal kitang hinanap. At siya naman ang kasunod. Halos sumiyaw na ako, pero walang tunog na lumalabas sa bibig ko. Biglang bumalik ang liwanag ng coffee shop at nawala siya na parang bula. Ang nakakabaliw, kuya, lahat ng tao sa paligid ay parang walang napansin. Normal lang sila, nagkakape, nagbabasa, nagkwekwentuhan. Pero ako, ramdam ko pa rin ang lamig ng boses niya sa tenga ko. Akala ko tapos na, pero paglabas ko ng coffee shop naramdaman ko may sumusunod sa akin. Sa gilid ng mata ko, parang nakita ko ang puting damit niya sa likod ng mga post ng ilaw. Napatakbo na lang ako pa uwi, pero pagdating ko sa bahay may isang papel na nakapasok sa ilalim ng pinto. Isa lang ang nakasulat. David, ikaw ang sunod. Kuya, hindi ko alam kung joke ba ito pero wala akong kaaway. Bakit ikaw? Anong ginawa natin para lapitan ng ganito? Pero kuya, ito ang nakakaloka kahit natatakot ako. May parte sa akin na parang gusto siyang makita uli. Ang kilabot niya, kuya, may kakaibang hatak. Ang creepy ng kilig na nararamdaman ko. Alam kong mali, pero naisip ko paano kaya kung masundan ko siya? Kuya, sana andito ka para samahan ako. Kasi kung totoo ang sinasabi niya, ikaw ang susunod. At kung hindi mo ako tutulungan, paano kung ikaw naman ang tawagin niya habang uminom ka ng paborito lang, iced coffee? Baka natatawa ka, pero seryoso ako, kuya. Ayokong ikaw ang sunod na makita niya. Paano na si crush mo kung kainin ka na ng babaeng iyon? Kaya bago ka sumama sa mga kaibigan mo puro kalokohan, kuya, mag-ingat ka muna. Tandaan mo, nasa Davao pa siya. At baka hindi lang ako ang hinahanap niya. Lagi ako nandito para sa'yo. Maria.